Kapwa kinaladkad ako ng dalawa patungo sa kinaroroonan ni Christine. Hey ladies, anong sinabi ninyo? Si Mr. Joaquin. Namutla ang kasamang babae at napahalukip ang isa sa likod ni Christine. Subalit matapang na nakipagtagisan si Christine ng titig sa dalawang lalaki. It's Christine Aragon, the daughter of Governor Aragon, Joaquin. Buong kumpiyansang pakilala nito. I don't care who you are. Tinatanong lang kita kung ano-ano nang sinabi mo. I didn't say anything, Joaquin. Well, I mean, why are you both with her? She's poor. Buong kumpiyansang deklara ni Christine na pabaling-baling ang tingin kay Senyorito at Mr. Joaquin. And what do you want us to do then? Hanging out with you instead? Isang pagak na tawa ang pinakawalan na Senyorito Calix. Naparanok si Christine ngunit sadyang naging mataray. Of course, rich is for rich. You shouldn't hang out with poor people like her. Umirap pa ito. Are you kidding? Poor? I think you're the poor one. Poor of having good values. Did Governor Aragon knows his daughter's about? Dagdag pa nito. Mr. Dankworth, I can kick you at any time, lady. This girl doesn't need the business dumbass like you. Si Mr. Joaquin. No, Joaquin. Si Christine na napatras ng konti. I know your father very well. I have so many connections. Si Señorito Calix. Your father will not be happy when he finds out about this. Mr. Joaquin. Well, I'm sorry, Joaquin. Mr. Dankworth. Oops, I don't need your apology. Apologize to her. Diing utos sa Señorito Calix na binalingan ako. Come on, don't be shy. Hurry up and apologize to Miss Desra. Pilit ni Mr. Joaquin na mapansin ang pag-aalinlangan ni Christine. Senyorito, Mr. Joaquin hindi na kailangan. Bulong ko dito. No, she should apologize. Don't let anyone step on you, Desra. Say Senyorito. Yeah, she needs to apologize. She is a human. I am and you are as well. We are equal. Si Mr. Joaquin na sinulyapan pa ako. Let her apologize. Matigas pang saad ni Senyorito na seryosong mukhang nakatingin kay Christine. Now apologize to her or else I will tell Governor Aragon what his daughter is up to. Walang nagawa sa mang-ayon ako sa kagustuhan ng dalawa. Wala rin nagawa si Christine Aragon kundi sundin ang utos ng lalaki dahil nakataya ditong dignidad ng ama nitong isang gobernador. That settles everything. Si Mr. Joaquin na sinundan ng tingin si Christine na hiyang-hiya. Next time, don't let anybody step on you, Desra. You're someone's very important. Sa Senyorito Calix, nakasunod tanaw din kay Christine. Salamat po, Senyorito, Mr. Joaquin. Since it's settled, let's go, Desra. Si Mr. Joaquin na inulat na naman ang braso ko. As I said, I won't allow you to bring her. Si Senyoritong binawi ang braso kong hawak ni Mr. Joaquin. Isang buntong hiningang pinakawanan ko. Bumalik ang sagutan ng mga to. Teka nga po, ako ang magdedesisyon kung kanino ako sasama. Nakataas ang kilay na ani ko. No, you can't come with that idiot. Sa Senyorito Calix na inulat na naman ako. Excuse me, Mr. Dankworth. Ako na unang naimbita kay Desra. Teka nga po. Marahas kong binawi ang mga brasong hawak ng mga to. Nagulantang ang dalawang nakatitig sa akin. Kung di kayo abala sa buhay, ako may kailangan pa pong gawin. Kung gusto niyong sumama sa akin, pwede pero wag magreklamo. I can come, I'm good. Desididong sagot ni Mr. Joaquin na sumunod sa hakbang ko. Me too. Sa senyorito na may kasamang buntong hininga. Sumunod sa kasadyang sinabayan ng hakbang ko. Saan mo ba plano magpunta, Desra? Si Mr. Joaquin na sadyang dumikit sa akin. Naging mabilis sa senyorito at inunat ako at iniwas ito. Ito na mismong pumagitna sa amin ni Mr. Joaquin. Can you stop asking questions and just follow her? Nakasimangot na ani senyorito. Isang pagak na tawa ang pinakawala ni Mr. Joaquin. Mr. Dankworth, you're too protective for just a boss. Pasaring ni Mr. Joaquin. Nag-iwas agad ng titig sa senyorito. It is none of your business, idiot. Teka nga po, kung gusto niyo pong sumama, sumunod na lamang po kayo. Nagmamaktol sumunod ang dalawa sa mga hakbang ko patungo sa isang kanto. Nakita ko agad ang suking tricycle driver na si Mang Dario. Mang Dario! Menang! Si Mang Dario nagsalubong ang kilay nakatingin sa kasama ko na nasa likuran. Sino ba itong mga kasama mo? Galing nag-iwas si Mr. Joaquin at inayos ang mask sa mukha. Nakita ko nakanguso nagmamaktol na hinago ng tingin ng tricycle. Tila ba hinuhulaan ng dalawa ang bagay na yon? Mang Dario, ihatid mo nga kami dun sa kabilang kanto? O sige, Manang. Mabilis kumilos ang matanda at umangkas sa motor. Binuhay ang makina. Ang dalawang kasama ko bakas sa mukhang kaguluhan. May pag-aalinlangan kung sasakay ba sa tricycle. Wait, do you want us to ride this stupid thing?
Nakataas kilay na tanong na Senyorito Calix na tila ba isang kakaibang bagay ang tricycle. Opo, kung ayaw mo Senyorito, wag ka na lang pong sumama. Come on, let's go! Walang reklamo namang naunang sumakay si Mr. Joaquin. Ouch! Kislot na mabunggo ang ulo sa tricycle dahil sa tangkad. Napansin ko sa Senyorito Calix na natiling nakatayo doon na parang tuod. Nakitaan ko ng pag-aalinlangan ng gwapong mukha. Bilisan mo! Sumakay ka na o kung gusto mong maiwan, Senyorito. Sabi kong akmang sasakay. Fine! Nagmamaktol na sumunod to kay Mr. Joaquin. Move! Singhal pa nito na siniksik ang sarili sa tabi ni Mr. Joaquin. Napanguwi ako dahil kay laki-laki ng mga tot nagsiksikan sa loob. Ang mga uloy sumagi na sa kisame ng tricycle at nakapilig. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan. Nabagabag ako pero may kasamang tuwa. Natatawa ako sa mga itsura nitong nakapilig ang leeg dahil sa katangkaran. Sumunod akong sumakay sa harap nila. Nagigit-kita ng dalawa at pawang nakanguso, halatang di komportable sa mga kapwa pesto. Stay away, you idiot! Kikibot-kibot ng Senyorito Calix. You're the one to stay away, Mr. Dankworth. Sagot naman ni Joaquin. Mariin kong naipikit ang aking talukap habang nakikinig sa dalawa na parang aso't pusa. Gusto niyo po bang sumama o hindi? Nakataas kilay na tanong ko na halos umusok na ang tenga. Okay, magkakasabay pang wika ng mga ito. Nakaismed ang dalawang binaling ang mukha sa magkabilang direksyon na akala mo may nakakahawang sakit ang dalawa. Di pa rin natapos ang dalawa at palihim na nagsisikuhan. Parang gusto kong sumabog na parang bomba, ngunit pinilit kong ikalma ang sarili. Bakit bang dalawang to'y para mga bata? Anak ng... Mang Dario, tayo na po. What is this place? Tanong na Senyorito Calix at ginalang mata sa paligid sa lugar na pinagdalhan ko sa dalawa. It seems like an amusement park. Maanghang na saan ni Mr. Joaquin na nilibot din ang paningin sa paligid. Yes, this is an amusement park but with a low budget. Matabang na singit na Senyorito Calix. Perya po ito kung hindi niyo po mamasamain. Pagtatama ko. Dinala ko ang dalawa sa perya. Wala akong ibang maisip at talagang nagpumilit na sumama. Ayoko rin naman isamang dalawa tong sa amin at magagawa ng application. Mas mabuting dito na lamang. Malapit na rin kasi ang pista ngayon at nagkataong may perya. Halika, tayo na. Sambit na imbita kong naunang humakbang patungo sa bukana. Paminsan-minsan lang naman, hindi na tumasama. Are you sure about this? Sa Senyorito Calix na nakalukot ang mukha. Oo naman po. Sigurado po ako mag-e-enjoy kayo dito. Tara na. Okay, let's go. Si Mr. Joaquin na game. Nakita ko ang ngiti sa mga mata nito. Pansamantalang kalayaan para sa iyo, Mr. Joaquin? Fine. Sumusukong sumunod sa Senyorito Calix na mabibigat ang mga paa. Na makapasok kami sa loob ang kaninang nakasimangot at may pag-aalinlangan. Ngayon na puno ng kasiyahan, giti at halakak. Kung ano-anong sinilihan ng dalawa, makakuha lang na malaking teddy bear na premyo sa palaro, color game, baril-barilan, basketball at kung ano-ano pa. Sa wakas, si Mr. Joaquin na makakuha ng medium teddy bear mula sa palarong putukan ng lobo. Here, daling bigay nito sa akin. For you, Desra. Napakalapad ng ngiti ng lalaki. Salamat po, Mr. Joaquin. Nginitian ko rin ito. Wala yun. Inabot nito ang bangs ko at tinawi. I will get you the biggest one. Gigil na deklara ni Senyorito Calix mula sa tabi na sadyang sumingit sa gitna namin ni Mr. Joaquin. Kasunod ay walang puwang. Nabatlimit nito ang araw ng mga lobo sa di kalayuan. Ayun! At pinagalitan kami ng may-ari dahil inubos nito ang mga papremyo. Here! Padabog na nilahad sa akin ang pinakamalaking teddy bear. I got it the biggest one. Do not accept anything from that idiot next time. Matalas ang titig na ipinukol na Senyorito kay Mr. Joaquin, tsaka tumalikod. Anong problema nun? Wala sa oras na tanong ko. Your boss is such a moron, you know? Si Mr. Joaquin na nagkibit balikat. Ngumiti lang ako at saka sinundan ng amo. Na mahinga ang dalawa sa isang mahabang bangko. Nasa magkabilang gilid ang dalawa at nakaupo ako sa gitna. So what are we going to do next, Desra? Sabik na tanong ni Mr. Joaquin. Napaungol ako at saka nag-iisip. Sasakay tayo ng Ferris wheel. Sabik na bulalas ko. What? Halos magkasabay na tanong ng dalawa. Namumutla pero di ako sigurado. Stay forever. What? Magkasabay nilang bugkas. No, hindi mo ako mapapasakay sa bagay na yan, Desra. Si Senyorito Calix na sinuri ang Ferris wheel.
Ako din. I cannot try that thing. May trust issue ko. Look at that, hindi ko nga alam kung matibay ba yan eh. Kinakalawang na baka mamaya saan tayo pulutin. Dagdag pa ni Senyorito Calix. Agad din sumang-ayon si Mr. Joaquin sa pahayag nito. Sumusukong napabuntong hininga na ako. Okay. Kung ayaw nyo, hindi ko naman kayo pipilitin. Good. Si Senyorito Calix na pinagpahinga ang likod sa sandalan ng bangko. Teka, dito muna kayo ha, bibili lang ako ng makakain at maiinom. Iniwan ko ang dalawa at saka malalaking aking hakbang. Tinong ang food stand ng street food sa kabilang ibayo. Naiwan sina Calix at Joaquin na hindi nagkikibuan. Kapwa nakataon ng atensyon sa magkabilang direksyon. Mr. Dankworth? Si Joaquin ang unang bumasag sa katahimikan sa pagitan nila. Di sumagot at sadyan na nanahimik. Nakasandalang ulo sa backrest at nakapikit. I like Desra. Diretsahang pag-amin ng binata. Nagmulat si Calix. So, I am informing you ahead of time. Baka bilang amo, babantayin mo na naman siya? Patuloy ni Joaquin. Tumikim si Calix. Pilit na muling ipinikit ang mga mata. I am serious. Desra is somewhat a woman I'm looking for. And stop telling me that and just do what you want to do. Nanggagaliiting bulyaw naman ni Calix. Sinasabi ko lang, ba't galit ka? I am not. Imo kong galit ka eh. Pagpamamilit pa ni Joaquin. Hindi nga ako galit. Bagyang natigilan sina Calix at Joaquin na may isang pares na magsing irog ang umupo sa pagitan nila. Tahimik ang dalawa nakamasad sa pares. Girl, mahal, gusto ko sumakay ng Ferris wheel. Boy, wag na mahal, nalulula ako sa ganyang mga rides eh. Girl, ano ba yan? Gusto ko nga sumakay doon. Boy, ba't po gusto mong sumakay ha? Girl, may paniniwala kasi sa bansang Japan, pagkasama mong taong importante sa buhay mo na sumakay ng Ferris wheel, tas pag hinalikan mo siya sa tuktok, may forever daw. Boy, totoo? Di nga. Girl, totoo, napanood ko ngayon sa programa dati. Boy, sige na nga, sasakay tayo doon? Girl, talaga? Mahal mo talaga ako, mahal. Boy, syempre naman mahal kita. Makalipas ang usapan na magsing irog, umalis na ito sa kinaupuan, saka nagtungo sa in-charge sa Ferris wheel. Halos magkasabay na tumikim sina Calix at Joaquin na sinundan ang tingin ng dalawa. Sakto din paparating si Desra bitbit ang 3 baso ng buko juice. Magkasabay na tumayo ang dalawa. Let's ride the Ferris wheel then, si Calix. Gusto ko sumakay ng Ferris wheel. Si Joaquin. Nanlalaki ang mga matang nakatuon kina Senyorito Calix at Mr. Joaquin. Bakit bigla-bigla ata gustong sumakay ng mga to ng Ferris wheel? Kanina todo tanggi ang mga ito. Akala ko ayaw niyong sumakay ng Ferris wheel. No, gusto ko. Gustong gusto ko eh. Si Senyorito Calix na hinawakan ng pulsuhan ko. Ako rin. Nagbago ng isip ko at gusto kong sumakay. Si Mr. Joaquin na inabot din ang braso ko. Teka lang, gusto ko nang sumakay ngayon din. Giit na Senyorito Calix. Sandali lang po. Sige, sasakay tayo. Pero, kakainin na muna natin tong binili to. Pilit kong kinalas ang sarili sa dalawa at naupo sa mahabang bangko. Isa-isa kong binigay sa kanila ang dala kong mga pagkain at juice. Sumusukong na po ang dalawa at sinumalang kainin ang binigay ko. Tila bakidlat at naubos agad ang pagkain na binigay ko sa dalawa. Tara na, I'm ready to go. Si Mr. Joaquin. Tahimik na sumunod ako sa dalawa na atat sumakay sa Ferris wheel, ngunit bigla ay may lumutang sa harapan namin na malaking tao. Sir Joaquin! Hugo! Bulyaw ni Mr. Joaquin na tila nakakita ng multo. Natagpuan din kita, Sir Joaquin. Sumama ka sa akin pabalik at hinahanap ka na ni Mother Ethel. No, I need to ride that Ferris wheel. Kontra ni Mr. Joaquin na sinalyapan ang Ferris wheel. Pero pag hindi ka sumama sa akin, sir, malilintikan na naman ako kay Mother Ethel. Let that manager settle things. Sir, malaki po ang mawawala sa atin pag hindi mo sisiputin ang nakaschedule na press interview mamaya. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga ni Mr. Joaquin. Fine. Sumusukong sang-ayon ito, tapos bumaling sa akin. Sorry Desra, but I need to go. Paalam pa nito. Sige po, mag-iingat ka. Initian ko ito. Let's hang out some other time. That will never happen, idiot. Sa Senyorito Calix na lumawanag ang mukha, tila kinatawa pa nito ang pag-alis ni Mr. Joaquin. Senyorito? Inirapan ko ang amo. Bumaling si Mr. Joaquin kay Senyorito Calix.
I will leave her for you now, Mr. Dankworth, but that doesn't mean I am backing off. Sabi pa nito bago tumalikod. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Senyorito Calix. Hindi nga ito nagsalita, pero tila ba dalawa nag-uusap ng mata sa mata. Idiot? Si Senyorito Calix ang sinanda ng tingin ni Mr. Joaquin. Senyorito, uuwi na po tayo. Gumagabi na. No, I still don't want to ride that Ferris wheel. Po? Wag na. Baka po madelikado pa ang buhay natin. Hindi tayo siguradong matibay yan. I don't care. Sasakay pa rin tayo. Sabi nitong hinagip ang palad ko at saka sinakop. Napasinghap ako dahil damang-dama ko ang mainit na palad na senyorito na nakasakop sa palad ko. Tila ba may milyon-milyong boltahe ang dumadaloy sa ugat ko. Ginaya ko nito papalapit sa Ferris wheel. Hindi ako agad nakakuha at tila nawala ako sa sarili at kusang sumunod sa amo ko. Hawak-hawak pa nito ang palad ko. Inalalayan ako nitong makapasok at makaupo sa kamera ng Ferris wheel. Ni isang salita'y walang namutawi sa bibig ko. Namalayan ko na lang pag-angat ng kamera na inuuko pa namin. Ibig mawala ang sikmura ko habang paangat kami ng paangat. Nakikita ko nakatitig sa akin si Senyorito Calix kahit medyo may kadiliman na. Malamlam ang pungay ng mga matang na itoon sa akin, tila bagasin na ulo nitong bawat parte ng mukha ko. Habang umangat kami sa pinakatuktok, hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa ni Senyorito Calix. Dumukwang ito. Sadyang inangat ito ang palad at inabot ang pangako. Dama ko ang sensasyon na naglanda sa kaibuturan ng pagkatao ko. Senyorito, I wanted to stay with me forever, Desra. Anas na bulong nito. Hindi ko masyadong narinig dahil dinaig ng tindi ng tambol ng puso ko. Nakakabingi sa pandinig ko ang tibok ng dibdib ko. Animo tumigil ang inog ng mundo. Kasunod na malayan ko na lang na sinakop na Senyorito Calix ang aking labi. Hinalikan niya ako ng sobrang masuyo at kay banayad. Tama lang para mabaliw ang puso ko, na tama lang para mas lalong umusbong ang nararamdaman ko para dito.